Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. May kasabihan po kapag may alak, may balak daw. Madalas, pinagtatawanan lang po natin ito ha. Pero sa ilang insidente at kasong hinahawakan po ng kilos pronto, karamihan sa mga krimen po, nangyayari kapag lasing at epekto ho ng agwa de pataranta ang mga sospek. Tulad na lamang ho ng kasong binusisi po ng Kilos Pronto Crime Desk ngayong gabi. Grade 10 student po to sa Santa Maria, Bulacan. Hinalay, 5 lalaki po ang kumana sa kanya. Panoorin po natin. Sa bakanting unit na ito, dinanas ng 16 anyos na itinago namin sa pangalang Nene ang umano'y panggagahasa. Inilahan daw ang dalagita ng 5 lalaki. Sa salaysay na inilahad ni Nene sa Santa Maria Municipal Police Station sa Bulacan, nagkayayaan umano silang mag-inuman ng kaibigan niyang si Ray Francisco Planos, 20 anyos, sa naturang unit sa Las Palmas Subdivision Barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Noon lamang daw nakilala ni Nene ang 4 na lalaking kabarkada ni Ray na sina Ken Tijada, 19 anyos, Justin Mark Enriquez, 18 anyos, at ang 2 pa nilang kasamahang lalaki na parehong menor de edad. Si Nene ay inaimbitahan ng isang 20 years old doon sa 5 lalaki. Naimbitahan siya para mag-inuman. Kaya habang sila ay nag-iinuman, napansin itong si Nene na siya ay madalas ding painumin, kumbaga nilalasing siya. Sa gitna ng inuman, nagulat daw si Nene nang biglang bumatak na marijuana ang mga lalaking kainuman niya. Noong mga sandaling yun, nakaramdam na rin daw ng pagkahilon dalagita. At nakita niya na gumagamit ng marijuana itong mga suspect. Inabot na nga ng pagkalasing itong biktima natin kung kaya't naisagawa ang paggagahasa sa kanya. Hinang-hina raw si Nene at wala raw siyang kalaban-laban sa 5 binatilyo habang halinhinan umano siyang ginagahasa. Kinaumagahan, namalingat ang 5 lalaki sa bakanting unit. No'y mabilis na tumakas si Nene at humingi ng saklolo. Nakatakas siya doon sa 5 lalaki. Sabi nga niya, plano siyang patayin, ngunit hindi nagawa. At siya nga po ay nakatakas at natulungan ng isang barangay tanod na maipaalam sa kapulisan ang nangyari. Gusgusin daw si Nene na makita siya ng mga pulis na makapagsumbong siya sa otoridad. Noong araw ring yun, naaresto ang 5 binatilyo. Ang 2 sa 5 lalaki na pawang mga menor de edad, dinala sa Municipal Social Welfare and Development Department ng Santa Maria. Sa ngayon, nasa state of trauma pa rin daw si Nene, kaya't minabuti naming irespeto ang kanyang pananahimik sa kasong ito. Pero base sa kanyang medical legal, positibo siyang hinalay. Sasailalim ang biktima sa counseling ng MSWD. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang mga suspect na ngayon nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse.